So ang tanong ko ho ay, bakit kayong mga dating daan ay hindi nyo kayang sabihin na kayo ay ligtas na? Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-dating daan di masabing ligtas na ako? Tapos ang binasa mo, yung 8 ng Roma. Babasahin ko, hindi mo kasi binase. Roma 8:15, 8:16. Kapatid na Daniel. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, no, ligtas ka na agad. No? Hindi ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, ligtas ka na agad. No? Pakita ko sa iyo ang pruweba. Siguro hindi tinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganon ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, yung huling-huling talata dun sa lineage ng Panginoon Kristo. Na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Eh di ba si Adam anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adam? Ligtas na. Matindi kayo. Hindi ko mo anak ng Diyos, ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon, mga Baptist, mga ministro ng Baptist? Noong ginagawa ang sanlibutan, merong mga nag-aawitang anak ng Diyos. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa, nilikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Kehob ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang umaga. Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo? Nagsasalita ka nang hindi mo naiintindihan eh. Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo espiritu, anak ka na ng Diyos, kung lumayas sa'yo. Alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan niyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti, may anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag, nasa ebanghelyo yon. Inalis lang mga Baptist. Ayan ang dapat, tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita, kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi, diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli, kung natama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa Baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, kawa-awa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwan ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi mo makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos,
ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak. Idinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, mo anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan, kapatid. Wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yun? 5:1 hanggang 3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw magawin yung mabuti. Ang ganyan, ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritong ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaanis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesia, totoo, may tiwalag sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng Baptist. At kung kaya talagang sa Diyos kayo, bakit ang dahi-dahin yung grupo? Puro kayo Baptist, Southern Baptist, Modern Baptist, Conservative Baptist. Bakit mahigit 100 Baptist? Kailangan lang daw sumampalataya, ligtas na. Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo ngayon, hilig na kami, ligtas na kami. Ligtas ka na sa COVID nga, hindi ka pa nakakatiyak na ligtas ka eh. Kung gusto nyo, matanda na rin lang ako eh. Diskusyon tayo, putulan ng lalamunan. Pag napatunayan nyo sa harapan ng tao, yung itinuturo nyong aral na yan sa likod-likod, umarap kayo, mga pastor ng Baptist. Huwag itong miyembro nyo pinapaharap nyo sa akin. Yung sinasabi nyo na hindi na kailangan ng gawa, maliwanag ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Bakit? Kasi malaki ang timbang ng ating gagawain. Ang paggawa, susunod ka kay Kristo. Ano ba pinapagawa ni Kristo? Umibig ka sa kapwa. Pag umiibig ka sa kapwa, papautangin mo yung nangungutang. Bibigyan mo yung humihingi. Magdo-donate ka sa mga wala. No? Magbibigay ka ng tulong. Gagawin mo yan. Yan. Mga lahat ng gawang mabuti. Yan ba hindi kailangan ng konsiderasyon sa gawa para maligtas ka? Kasama yan sa pagbabatayan. Kaya ka lang nagiging dapat na masakop ng dugo ni Kristo dahil sa pananampalatayang may kalakip na gawa. Basahin natin ang 2:22 ng Santiago. Ito, hindi nyo binabasa ito eh. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kita nyo, ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. Alam nyo mga kapatid, yung pananampalatayan totoo, na masasakop ka ng redeeming power of the blood of Christ is a faith that works. A faith that operates in good works. Hindi basta faith lang, daldalan. Sumampalataya kay Kristo. Iligtas na ako. Hindi yon. Hindi yon. Nakikita mo ang pananampalataya, sabi ni Santiago, gumagawa kalakip ng kanyang mga automatically may gawa na kasama ang talagang pananampalataya. Pag sinabi yung pananampalataya, totoong pananampalataya, may automatic na kasamang gawa yon.
Sa pamamagitan ng gawa, naging sakdal ang pananampalataya. 26, pakinggan nyo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Patay ang pananampalataya ng mga Baptist, walang gawa kasi. Iniasa na lahat kay Kristo. Nagbakasyon na mga pastor. Humingi na lang ng humingi ng ikapu at ng abuloy. Hindi nagagawa ng mabuti. Ganun ang ginagawa nyo. Sabi nga nung Pastor Tuason doon sa Angeles City, nakadiskusyon ko. Ibig mo sabihin, pag sumampalataya ka, ligtas ka na forever? Oo raw. Kahit mangalo niya ka, oo ha? Kahit ikaw ay gumawa ng masama, pumatay ka ng kapwa, oo ligtas ka pa rin. Sabi ko, tindi ng paniniwala nitong mga Baptist na to. Malaking kademonyohan ang naituro sa inyo ng Amerikano. No? Ikinalulungkot ko, no? Hindi ko dinadaya ang mga kapatid mo. Tinuturoan ko mga kapatid mong gumawa ng mabuti. Mabuting iniuutos ng Diyos sa Biblia. Hindi sariling mabuti ng tao. Ang masama, yung sarili mong mabuti. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 3:5 ng Tito. Pakinggan nyo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Hindi dahil doon sa gawa na ginawa mong sarili. Sarili mo lang gawa, sarili mo lang ideya, sarili mo lang katwiran. Hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayan ang sabi sa Biblia. Hindi yung gawa ng katwiran na ginawa mong sarili. Pero yung ginawa mo, kasama mong ginawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ng Diyos. Sasabihin mo, di na kailangan yon, katarantaduhan yan. Kaya alam nyo, mga kababayan, yung aral ng Baptist, napakalaking pagkakamali niyan. Napakalaking pagkakamali nyo na umanib kayo dyan sa relihiyon na yan. Na ang itinuturo kakontra ng sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, gagawa tayo. Hindi tayo pwedeng walang gagawin. Sasampalataya ka lang, ligtas na. Kung totoo yung ba't sinasabi ni Pedro, idagdag nyo sa pananampalataya nyo ang kagalingan. Sa kagalingan, idagdag nyo ang kaalaman. Sa kaalaman, idagdag nyo ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay pagtitiis. Pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay yung mabuting kalooban sa kapatid. Ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Tapos, ang wala ng bagay na ito, bulag. Tanyo? Kaya kailangan may faith, tama, doon nag-uumpisa. Pero hindi hanggang doon lang. There are things beyond faith that we have to execute in our lives. And that is following the will of God, doing good things with Christ and with God Himself. Kailangan natin ng gumawa kasama ng Diyos. Meron siyang ipinapagawa. Ikalawang Timoteo 3:17. Pakinggan niyo mga kababayan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan... Maliligtas. Paano ka maliligtas? Ang tao ng Diyos upang maging sakdal. Kaya ka maliligtas kung nasakdal ka eh. Ang sanctifying na grace ay yung dugo ni Kristo. Pero para mag-apply sa'yo yung dugo ni Kristo, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. That the man of God may be perfect o complete, thoroughly furnished unto all good works. Yan. Yan ang hindi binabasa ng Baptist.